Good day everyone. The name of our Arduino project is the ballpen vending machine. And hello, I am Denvi Rice Jr. from BIT2R ELXZB. List of members on our project: Larry Catalan, Al Vincent Garol, Joros Federico, Ivan George Garcia, John Del Doliaga, Carl Christian Garcia, Hans Fabricante, Gilmar Hermosilia, and Mark Gabotera. And this is the list, all the tasks given each member. The purpose of making Larry Catalan, how the project is made, Al Vincent Garol, function and contribution, Joros Federico, estimated cost, Ivan George Garcia, comments and suggestion by your respondents, Doliaga and Carl. And getting response, Gilmar and Mark Gabotera. So yung purpose po, kung ba't po namin gagawin tong project na to, kasi para magkaroon tayo ng easy access pagdating sa pagsusulat. Kasi karamihan sa ating mga estudyante is may possible na nagiging nakakalimutan natin, di ba? Pag may times na nagmamadali tayo. So ang tendency po, kaya po namin ginawa to is para magkaroon ng emergency in case man, and especially magkaroon din ng pansalo once na nagkaroon tayo ng aberya pagdating sa school or sa other places. So yun yung purpose ng project. So, ang next part nun is how the project is made. Basically, ito ay dinidivide sa dalawang part, which is yung part ng code and then chassis. Yung sa part ng code is kailangan namin, ang pinakahangarin to is kailangan manipulate namin na mag-dispense ng ballpen yung code, which is yung kailangan namin talaga gawin. And then yung sa may second part naman yung chassis, doon naman natin ilalagay yung ballpen. Basically, ang kailangan muna natin gawin dito is makuha muna namin yung part ng codings bago namin kami maggawa ng chassis. Kasi nakadepende kasi yung design dun sa may codings. Basically, nakarely siya talaga siya. So yung sunod is yung function naman. Function at yung contribution nito sa school natin, dyan sa MPC. Unang-una, discuss ko sa inyo yung function. Ang function ng aming ballpen vending machine ay para maglabas ng ballpen, no? Na isang ballpen according sa sa peso coin na ilalaglag, which is napili namin is 5 peso coin, is equivalent sa isang ballpen. Kaya every time na maghuhulog ng 5 piso, maglalaglag siya ng isang ballpen. Hindi siya repeatedly na maglalaglag, or hindi siya kailangan ng repeatedly maglalaglag para isa lang yung makukuha. So one coin is equivalent to 1 ballpen. So, ano naman kaya yung contribution nito sa school? Unang-una, syempre sa mga estudyante. Kami mga estudyante, kailangan namin, no, katulad nga na sinabi kanina ni Larry, ng easy access or pang emergency. Lalo na kapag biglaang naubusan ng tinta or nakalimutan, kasi syempre, yung karamihan sa atin o yung iba sa atin, malayo yung bahay. Kaya minsan nakakalimutan na rin sa dami ng iniisip, no? So, kapag mayroon tayong ganitong device or machine sa ating school, mas magpapagaan at mas magiging convenient para sa estudyante. Ganun din sa mga teachers o sa mga professors. Siyempre sila rin gumagamit sila ng ballpen. At dahil nga wala dun tayong school supply sa loob ng school, so hindi na nila kailangan lumabas pa. Hindi na nila kailangan lumayo at maghanap ng school supply na mapagkukuhanan o mapagbibilan ng ballpen na gagamitin sa pang-record nila, sa mga paperworks nila kapag i-check ng mga test papers ng mga estudyante nila. So, overall, ayun yung function tsaka yung contribution nito sa school natin. Sa estimated cost naman, nag-range ang gastos namin sa 1,400 pesos to 1,500. Ang unahin natin yung Arduino na pinakakailangan namin para sa project na ito. Nagkakahalaga siyang 550 pesos. Tapos yung mga ballpen naman na black na nagkakahalagang 185 pesos, 200 pieces na siya. Tapos sa servo motor naman na 4-piece, nagkakalaga ito ng 234 pesos. Sa Sintra board, ito yung Sintra board, nagkakalaga siya ng 248 pesos. 10 pieces siya, kaso
Hindi siya pantay-pantay, kaya ito lang yung laki niya. Sa coin slot naman, ito, nasa harap. Ito ang coin slot. Tapos yung sensor na nagkakalaga ng dalawang yan ang 200 pesos. At ang pinaka-total niya is 1,417. So, yun na yung pinaka-range niya. Yun lang. I'm Christina Montero, BTV-TED, 4th year, ELX major. So, yung aming pong project is about ballpen bending machine po. So, ang ballpen bending machine, para may konti po kayong ideya, siya po yung bending machine na kung saan po maghulog po kayo ng 5 pesos coin na tapos may push button po kayo doon na kung sakaling black or red, pagpipilian nyo po. Then, doon na po lalabas yung pinaka ballpen po na sa may pinaka laglagan niya po. Kali kayo lang po. So, ang tanong ko lang po is, ano po yung mako-comment nyo po base sa may project po namin na vending machine? Okay. So yung comment ko lang dito, first, kasi okay yung project nyo na ballpen vending machine since school to, and then marami siguro mga estudyante na laging walang ballpen, ganun, and then hindi na kailangan lumabas para bumili ng ballpen. And then, ano ba? Maganda rin to, ilagay nyo sa mga L-look or kung saan maraming makikita yung estudyante. So, yun. Yung Sa akin naman po, ma'am, yung suggestion nyo naman po dito sa aming project nyo. Ano pa po ang pwede namin improve o idagdag para sa aming proyekto? okay. So, ang aking sinasabi lang, suggestions lang, 'di ba? Sabi niyo 5 pesos. Lagyan niyo ng specific kung lumang 5 pesos ba or 5 pesos or okay lang na dalawa. Since may mga vendo na pwedeng specific na lumang lang 5 peso coin, ganon. So, gawin niyo siyang specific kung dalawa bang 5 pesos kung tatanggapin or specific lang na old or new 5 peso coin. And then, ilagay niyo siya nga sa mga matataong lugar, which is yung maraming estudyante sa food nook, L-nook, sa library, ganyan. Sige po, ma'am. Salamat po. So, thank you. So, good afternoon, sir. Ang question ko lang po ay, makakatulong po ba ang aming project proposal na ballpen vending machine sa mga estudyante or sa mga nangangailangan po ng ballpen sa emergency po? Ayun. Maganda yung capstone content, no. Actually, medyo kakaiba siya. Or hindi naman sa kakaiba, parang unique lang ganun. Kasi meron tayong iba't ibang vending machines, no. Bakit wala pang school supplies vending machine yan. Maganda yung konsepto na definitely makakatulong yan kung for example i-replace niyo siya sa mga places na hindi pangkaraniwan or malayo sa convenience stores or mga general store, yan. Makakatulong talaga siya. Especially sa mga students or actually kahit hindi nga mga students kahit yung mga nangangailangan talaga ng ballpen. Ayan. Pero in general, design siguro siya for student kasi school supplies yung loob eh. Ayun. So, makakatulong siya. Sa ano naman po sir, yung tanong ko po, ano pong ma-recommenda nyo po sa sa project namin para gumanda po sa lalo at maging improvise sa mga gagamit? Ayun, so bato ko yung tanong sa inyo. Ano ba yung mga common characteristics ng vending machine? Mabilis ang pagbigay ng bagay na kailangan mo. Oh, yun. At para masabi mo vending machine, siyempre una, kailangan may makita ka. Makikita mo yung product, makikita mo yung picture. So, siguro magdagdag kayo ng yung kung nakikita talaga yung ballpen, yung instead of yung buong plywood, lagyan nyo siya ng acrylic or yun. Basta yung clear makikita yung ballpen na nadidispense. So, maglagay din kayo sa gilid, di ba? Yung meron kayong coin slot doon. Lagay kayo ng buttons at the same time maglagay din kayo ng yung picture ng ballpen. Yun. Tapos at the same time lagyan nyo din siya ng ilaw, no, ng LED sa labas para makita ng malinaw yung machine kahit sa malayuan saka kapag gabi na. Ayun. Ano pa ba? Tapos siguro dun sa dun sa programming ayun, gawin nyo siya na parang flexible na kaya niya pang mag-adapt ng iba pang product. Hindi ng ballpen. Kasi mas maganda kung buong school supplies or may variety yung vending machine. So yun lang naman yung recommendation ko.
Thank you po sir sa napakagandang sagot po. So ito ang aking question. Makatulong po ba ang aming project proposal na ballpen vending machine sa mga student, lalo na sa pagkailangan nila ito? Sa tingin ko, oo. Kasi as a responsible student, syempre, may time na pag nagmamadali tayo sa pagpasok or sa pupuntahan natin is nakakalimutan usually yung ballpen. Or kaya minsan nahuhulog or kung saan na ilalagay. Especially pag kunyari may exam. May bigla ang exam or quiz or what. Need natin ng ballpen. Eh, syempre, yung ibang student is walang ballpen na dala kasi unexpected din naman yung exam or quiz. So, kailangan talaga ng vending machine na nagpo-produce na kunyari ng school supply. Like ang ginawa nyo is yung ballpen. Ano siya, helpful talaga siya as a student, especially sa mga college students. Sa akin, alam na katanungan, ano po ba ang inyong question o comment para sa aming proyekto na ballpen vending machine? Yung comment ko dun sa paggawa nyo ng vending machine about sa ballpen is useful talaga siya. Yun nga, as a student na irresponsible and makakalimutin. It's a big help for us then. Kasi, syempre, hindi ka naman totally magkakaroon ng ballpen. Minsan, yung nearest store na mabibilan natin or school supplies na mabibilan natin is malayo. And matatagalan ka pa bumalik, siguro 5 minutes before ka makabalik sa classroom. And yung suggestion ko lang, na pwede nyo i-add sa product, aside from vending machine, is yung mga necessary needs as a woman. Especially yung napkin, wipes, or tissue, since needed din yun ng mga students and teachers.